Ako lang ba na naniniwala na AI addiction is a thing? So, kung hindi kayo naniniwala doon, scroll up na kayo. Pero kung naniniwala kayo doon or curious kayo, para sa inyo tong video na to. Before we get started, time check muna tayo mga bossing. Yun o, 4:24 na. So, mag-shoot lang ako bago ako matulog mga bossing. Ganda ng ano ko, no? Bagong ano ko, DJI Osmo. Bago kakabili ko lang nito. So, ito yung first vlog ko na i-upload ko kaagad. So, just a quick story lang mga bossing, no? I've been a lead software engineer in my company. And I'm almost 3 years na sa kanila. And I promoted to principal software engineer. So, meaning more salary, more responsibility. And that's the thing. So, before, no, nung napasok ako doon, nagkaroon kami ng 7 software engineer or 8 software engineer. So, ako yung lead and then 2 lead tapos isang CTO. Ngayon na nangyari mga bossing, yung CTO nag-vibe code siya ng app to another version. Natanggal yung 5 or yung 4. Kami na 3 natira. Ngayon, umalis din yung isang lead. So, 2 na lang kami. Ang nangyari mga bossing, nag-audit sa bagong application. Since sobrang daming puro vibe code, na-start ng vibe code yun mga bossing. And then nag-work ako doon parang yung mga core functionality lang. Kaso nangyari mga bossing, since it's super vibe coded ng CTO, nagpa-audit yung CEO. No? Nangamba kasi syempre may mga investors, ganito ganyan. Ngayon, yung application becomes very brittle. No? I mean, di naman sobrang brittle, pero structure, architecture-wise, and so on, it's mess. It's a mess. So that's why, naligwak yung CTO. And, na-promote ako into principal software engineer. So, kaya nagkaroon ako ng bigger responsibilities. Kasi, ang iniisip ko na is not only just to code, but also to lead, no? Kung ano yung based sa business goals or visions and so on. And, for the past few months, syempre kailangan kong bigger responsibility. Ang daming ginawa. Doon ako gumamit ng AI. And sobrang solid ng paggamit ko ng AI. So, am I anti-AI? No, not really. I love AI. But there's a problem, mga bossing. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin. Pero unahin muna natin, pag-usapan natin. AI, diba? Promise us na mapasimple yung work natin. Promise us na mas mapabilis yung work natin. Mag-code, mag-research, ganito, ganyan. Pero, kung i-compare mo siya before, no? Sure, mabilis nga. Yung 3 hours natin ng work dati, sabihin natin na pabilis yung paggawa natin. Naging 30 minutes na lang. No, wala ang AI na na. Ano yung nangyayari sa atin mga bossing? Rest. Diba? Maglalaro tayo or kung anong manonood tayo anime at kung ano-ano pang gusto nyong gawin. Kasi nga natapos yung maaga yung work nyo. Diba? Ngayon, compare nyo sa nangyayari ngayon. Sa 3 hours natin ngayon, kaya na natin siyang gawin ng, sabihin natin, 5 minutes or 10 minutes. Ngayon, anong kapalit? Rest ba? No. Ano ginagawa nyo? Nag-iisip kayo, ano kaya pwede ko pang gawin? Ano kaya pwede ko pang ganito? Ano kaya pwede ko pang i-experiment? Ganito, ganyan. So, mas nadadagdagan ng work. No? May mga studies na rin, no, or articles about it, na AI doesn't reduce work, but it intensifies it. No? So, instead na ma-reduce yung work natin, mas nadadagdagan pa siya. Kaya, sa na-feel ko ngayon, right now, mga bossing, I'm not really that burnout. It's just that, mga bossing, I feel like papunta ako doon kung itutuloy-tuloy ko to. Diba? Now, ang nangyayari, diba? Basta papabilis natin magawa yung isang bagay, mas nadadagdagan yung work natin. Kaya mas napapagod tayo. Ngayon, the question is, pagka mas mabilis ba, mas healthy? Diba? Kayo na sumagot. I think yung pinakadelikadong part ng AI, mga bossing, is it's not about yung mapapalitan tayo or yung mapapabilis niya yung mga trabaho, gato ganyan. Pero, yung expectation na binabago niya sa atin. Kasi imagine niyo mga bossing, kapag mas
mabilis ka gumawa, ang expectation mo, dapat mas marami kang magawa. Pag mas mabilis kang mag-isip with AI, ang isip mo, dapat palagi yung productive. Ngayon, nakaka-addict siya in a way na pagka mas marami kang pwedeng gawin, mas marami kang kayang gawin, non-stop. Tuloy-tuloy. Hindi mo napapansin na sobrang hayok na hayok yung utak mo doon na oras na ng tulog mo pero hindi ka titigil kasi nga you wanted to do that. Well, this video is not about hating AI, mga bossing. It's about creating guardrails or rules. Kasi, para tuloy ako nagiging AI na, no? Pero that's the deal, mga bossing, no? Pagka gumagamit kayo ng AI, you should start creating boundaries and limitations. Kasi hindi nyo alam yung kaya nyong gawin na tipong kaya bang mag-keep up ng utak at katawan nyo sa kaya nyong gawin with AI. Kasi yung AI hindi yung mapapagod. Diba? The question is, yung utak, isip, at katawan mo, kaya ba doon sa gusto mong gawin? Diba? So that's why it's really important na at least mag-put tayo ng boundaries and limitations. Kung hanggang saan lang yung gagawin natin. And I think this is enough, mga bossing. Kasi, syempre, anong oras na, no? Medyo late na sa akin. So, alam ko may mga utang pa ako sa inyo, mga tutorials and stuff. Baka gawin ko yun, mga bossing. Aayusin ko lang muna yung workflow ko. Kasi masyadong intense yung pagiging addict ko sa mga bagay-bagay dahil sa AI, no? So, good night, mga bossing. At least, good more night, no? So, yun lang. Bye-bye.